Habang nakagapos ng mahigpit sa dambuhalang kahoy na mga ugat ng plant god cult, alam ni Luo Chenzo na hindi na siya makatatakas kaya naghanda na siya na pasabugan ang sarili niyang enerhiya bilang huling opsyon. Noong naghahanda na siya para sa kanyang huling sandali, ang mga cultists sa malapit ay nagulat sa isang biglaang napakalakas na presensya. Lumitaw si Chi Chingmo sa mataas na bahagi ng kalangitan, na mukhang isang makapangyarihang diyosa. Walang ideya ang mga cultist kung gaano siya kalakas kumpara sa kanila, kaya mabilis silang naggrupo at naglunsad ng atake upang pabagsakin siya. Nang sumugod ang mga cultist sa kanya, hindi man lang kumurap si Chi Chingmo. Simple lamang niyang ikawe ang kanyang kamay, na nagpakawala ng dambuhala at nagbabagang mga pagsabog na naging abo sa buong sumusugod na koponan sa loob lamang ng ilang segundo. Nagulat ni Luo Chenzo, habang pinapanood ang nakatatakot na eksenang ito mula sa ibaba. Si Deputy City Lord Qin Yuanbai ay lubos na nagulat. Ang malalakas na cultist na naggipit sa kanila ay madali lamang nawasak sa pamamagitan ng isang casual na galaw. Si Luo Chenzo at ang iba pang mga nakaligtas ay nakatitig lamang na nakabuka ang mga bibig, habang nagtataka kung sino talaga ang malakas at misteryosong tagapagligtas na ito. Ang maalamat na sinaunang master na ito ay nagsisimula pa lamang. Lumipad siya ng mas malalim sa Origin Land at nagpatuloy sa isang ligaw na pagsugod, gamit ang kanyang dakilang kapangyarihan at pinatay ang mga kalaban at i-refine ito. Naalala niya rin ang kanyang pangako kay Lin Zikhen, kaya hinanting niya ang natitirang bahagi ng mga cultist na nagtatago sa lugar at ganap na winasak ang kanilang mga base. Malalim sa kagubatan, ang higanting berdeng halimaw ay mabilis na nagsabi sa nakamaskarang pinuno ng kulto ng isang kakilakilabot na balita. Isang napakalakas na babae na may suot na lumang estilo ng robe ang lumitaw sa lugar at ganap na sumisira sa kanilang mga plano. Ibinahagi ng halimaw ang pinakamasamang bahagi ng balita, ang kanilang high priest, ang 2 protector, at 3 sa kanilang mga elder ay napatay na lahat, at ang lahat ng kanilang mga base ay tuluyan ng nabura sa ibabaw ng lupa. Dahil dito, ang nakamaskarang pinuno ng kulto ay nawalan ng ideya kung ano ang susunod na gagawin. Hiningi niyang malaman kung paano ito nangyari, at mabilis na naisip na isang mataas na katungkulan na traidor sa loob ng kanilang sariling grupo ang nagbabahagi ng mga lihim upang wasakin sila. Nang makitang nagkakalas-kalas ang buong plano nila, nagpasya siya na hindi na sila pwedeng maghintay pa. Sa takot na mawala ang lahat, inutusan niya ang kanyang mga tagasunod na kontrika ng Great Elder sa daigdig at simulan agad ang kanilang dambuhalang pag-atake sa Shanghai City. Malayo sa pinangyarihan ng labanan, si Lin Zikhen ay nagdiriwang ng isang malaking tagumpay para sa kanyang sarili. Habang pinagpapawisan mula sa matinding pagtatrabaho, sa wakas ay nagawa niyang buksan ang espesyal na energy point sa kanyang utak. Inabala siya ni Shen Qingan sa pamamagitan ng isang panunukso, at nagtanong kung ang malaki niyang ngiti ay nangangahulugang nagawa niya na ba ito sa wakas. Tumawa siya at nagtanong kung nagawa niya rin bang buksan ang sa kanya. Sa isang mapagmataas na kasinungalingan, nag-claim si Shen Qingan na aktwal na naunahan niya ito ng 10 buong minuto. Hiniling niya rito na aminin kung gaano siya kahanga-hanga, at ngumiti si Lin Zikhen, habang masayang pinupuri ang kanyang napakahusay na kasintahan. Ang kanyang mapaglarong mood ay naglaho nang umupo siya ng tuwid, at nakatitig ng diretso sa mga mata nito na may napakaseryosong mukha. Sinabi niya rito na mayroon siyang mahalagang katanungan na itatanong. Binanggit niya ang mahihirap na energy training session na ginawa nito kasama ang kanilang magandang master. Habang may suot na matamis ngunit nakatatakot na ngiti, tinanong niya ito kung ano ba talaga ang pakiramdam ng dibdib ni Chi Chingmo sa mga sandaling iyon. Natigilan si Lin Zikhen habang ang kanyang mukha ay naging pulang-pula, at nerbyosong nagpaliwanag na sinusubukan lamang niyang mag-transfer ng chi and blood at hindi niya naiisip ang bagay na iyon. Hindi naniwala sa kanya si Shen Qingan. Nagmaktol siya, nag-cruise ng kanyang mga braso at tinawag siyang sinungaling, habang sinasabing ilang araw na itong malapit sa master kaya tiyak na alam niya na ang sukat nito ngayon. Sa panik, ikanaway ni Lin Zikhen ang kanyang mga kamay, at nagpaliwanag na ang mapanganib na enerhiya ay nagdulot sa kanyang mga kamay na makaramdam na tila ba nasusunog ang mga ito, kaya hindi niya rin naman mararamdaman ang iba pang bagay. Pinaliit nito ang kanyang mga mata na gustong malaman kung nagsasabi ba talaga ito ng totoo. Habang pinagpapawisan ng nerbyoso, nangako si Lin Zikhen sa kanyang buhay na totoo ang kanyang sinasabi.
Ang kanilang pagtatalo ay biglang naputol nang ang buong silid ay biglang nagsimulang yumayanig ng marahas. Habang nakahawak sa kama na may nanlilisik na mga mata, kapwa sila nagtaka kung isang dambuhalang lindol ba ang tumatama sa lungsod.